Alright, alright. Pag-usapan natin ito. Itong mga, sabi nung, isa sa mga House prosecutor yan eh. Etong Congresswoman uh, Isabel Maria Zamora. Yan. Anak ito nung dating mataas na official din. Alam ko senior deputy speaker yata yun. Si Zamora nung panahon ni ERAP, kaibigan niya yun eh. Si Ronnie Zamora. Meron pa tong isang kapatid na yung mayor ngayon doon sa San Juan City, dito sa Metro Manila. At saka yung natalong kongresista na babae sa Taguig, si Pami, yung chubby, yung cute. So sabi nito, mga ebidensya ng prosecution sufficient to convict the VP. Yun. And I hope that when we present the articles of impeachment to the public, makikita po ng senators and the public as well that the pieces of evidence that we have are sufficient to convict the Vice President. I think it will be difficult to acquit the Vice President. Yung senators for us, sila yung haharap sa public kapag nag-acquit sila sa dami ng ebidensya na nakalap namin. Correct. Ang problema lang kasi, dapat po talaga dito, inuna ang impeachment bago ang halalan. Tama po ba? Bakit dapat inuna ang impeachment bago ang halalan? Para ho nagkaalaman tayo rito, sino ang pinakamaingay? Sino ang hindi na dapat pabalikin sa Senado? Tama? Sino ang magaling na House Prosecutor na dapat ikarangal ang kanyang distrito? Bakit hindi po ito ginawa na naman ni Chis Escudero? Yun pala, may isang katutak silang trabaho. Isang dosena pa na pending legislation. Na ngayon, pilit yung pinagkakasya yung natitirang, di ba, maikling panahon na lang, 2 linggo yata, 1 buwan na lang ang natitira. Mag-adjourn sinidye na sila. Sinidye, ibig sabihin sinadya. Nakatadhana yung pag-adjourn. Okay, pero kayo malito. Now, eto pa. Kasi ang hirap namang ipaliwanag eh. Di ba? Yun lang eh. Yung sa sample ko lang sa DepEd. Di ba? Paliwanag nila ito. Bakit yung pera nung makuha na withdraw, yung kina Gina Acosta, ibinigay doon sa kanilang CQ, sa chief ng security personnel nila. Di ba? Nasaan yung ledger or logbook na pruweba na kung sino yung gumamit ng code name na to. Halimbawa, ginamit na code name ay Cheesy si Kuya. O kaya naman tawag dito, Makilay si Escudero na code names. Paano malalaman na yun palang code names na yan ay may totoong taong tumanggap at hindi po si Sara Duterte lang yung tumanggap ng pera na yan? Na hindi po yung pera na yan ay ginamit po sa ibang bagay. Nagamit po talaga sa tama. Paano malalaman yun? Wala po silang ganong klaseng isinabmit sa COA. Dapat nga po, sabi, nakalagay yan sa vault. Kasi nga confidential eh. Bumili sila ng vault pero hindi nila ginawa. Even the money. Yung pera pagka-withdraw, hindi pumapasok ng vault. Diba? Kasi yung pera dapat anytime ready yan available yan. Kaya may vault. Hindi pumasok, dumiretso agad doon sa kanilang CQ, sa chief security. Paano paliliwanag yan? Diba? Bakit yung mga items ninyo na sinabmit ninyo, hindi tumutugma para doon sa mga dapat na naka-specify na paggamitan ng confidential funds? Abogada, diba? Si VP Sara, hindi first time sa CF, lumaki sa CF, sabi nga ng iba. So ito yung articles of impeachment na sa 11 na dapat nga sana kahapon inilatag na yan ng mga ng House prosecutors, pati yung mga ebidensya na hawak nila. So most likely in the form of presentation yan, like PowerPoint, ganon gagawin diyan. Ito pa si Amy Ninyo. Ubod ng yabang. Sobrang saya. Sa kanyang mind conditioning. Sabi niya, basta tanggapin na lang.
na yung impeachment laban kay Sara nabigo. Diba? Just accept that VP Sara impeachment has already failed. Yabang no? Yabang ni Amy. Diba? Isa rin tong walang malasakit sa tao Anong ginawa niya ron sa tobacco? Iko-content ko ngayon. Tobacco excise tax. No. Kinuha niya yung pera, yung pondo. Baka-specify rin doon kung saan gagamitin yon. Ang ginawa niya, pinambili niya ng mga equipment. Hindi naman niya binulsa. No? Hindi lang niya ginamit ng naaayon sa tamang paraan na naka-specify paanong gamitin. Ang mga nakinabang, ginamit niya yung pera ng tobacco excise tax sa mga pet projects niya yun. Basta, ang dami rin ang nakulong sa Kongreso noon dahil sa kanya. Hindi niya sinipot ang hearing ng Kongreso. Kawawa yung mga provincial government officials doon. Pinatawag sila ng Kongreso, nakulong yung mga yun. Siya hindi nagpakita. When she was asked, nagturo sa kanyang wag magpakita si PBBM. Diba? Hindi daw nagsabi sa kanya, huwag mo siputin yan. Magre-research muna tayo nun. Ito pa, tingnan mo, ang lakas mong mangharas nito ni Marcoleta. Diba? Yabang na nito Sabi rito, huwag nang ituloy ang impeachment kung ayaw niyong mapahiya. Diba? Yan yung mga sigaw-sigaw ni Marcoleta ng mga nakarang araw doon sa dahig. Yan yun. Saan ba may video yata ako niyan? Ay, wala. Ala akong video. Na-delete ko na. Pero, yan ang sinasabi niya, di ba? Na kung gusto ng gobyernong ito na ituloyan, bahala sila. Gawin nila, kala mo lasing Bahala sila. Pero mapapahiya lang sila. At sinasabi ko nga, para mabawasan ang kahihiyan ng gobyernong ito, huwag na nilang ituloy ang impeachment. Kung wala naman pong mali, Marcoleta, bakit kabadong-kabado ka? 'Di ba? Bakit todo harang? Bakit hindi po hayaan? Let the truth prevail. 'Di ba? Hayaan nating mangibabaw ang katotohanan. Kung si Sara ay pinulitika nila BBM, pinower trip nila Martin Romualdez, 'di ba? Magkakaalaman 'yan. Yung ebidensyang isasubmit nila, walang kwenta, basura lang. 'Di ba? Marcoleta, tumakbo lang naman ito. Hindi naman para maglingkod sa bayan Para magprotekta sa kay Sara. Bongo, Bato de la Rosa, pare-pareho lang ang dahilan. 'Di ba? Buti na lang hindi nanalo yung mga Duterte. Ganon din naman ang layunin. Kasi alam po nila talagang hindi talaga uubra na kapag ka natuloy ang impeachment, gaya nga ng sinasabi ni Kulot, sufficient yung mga ebidensya enough to convict the Vice President. Diba? Tapos yung kasabwat si Amy, diba? 2028, linisin ang mga basura. That's right. I've been saying that for the longest period of time. Hindi natin hindi natin mabubuwag ang Senado, pero pwede po nating linisin ang Senado. And let's do it. Sabi ko pa nga, this 2025, but once again, we failed. Tagumpay lang tayong hindi nagpasok ng artista.